2021 at may bagong misyon na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Isang malaking awesome and thank you so much guys. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Jose the Chismoso. And ako nga pala si Jose Bear na I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency and kung saan man nyo ako makikita. Okay, so guys, ito na. Yesterday, no, ang ganda ng trade natin and I hope you guys were able to enter the trade when we were live, no? So, yan. Guys, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Dito, okay, yan, pakita muna natin ta. Big shoutouts nga pala sa asawa ko at big shoutouts kay Yahuwah. Big shoutouts sa mga nandito. Big shoutouts sa inyo lahat. Yan kay Angel Nathan, kay EVC, big shoutouts kay Eggsy, yan big shoutouts kay Big Fella sa mga admins natin. Okay, so medyo maaga yung close natin. No? So kahapon we were here and nandito na. So we are having this like doubt na ano ba to, kaya pa ba tong umangat? Okay, but it was a clear trade for us. Kahit parang onti-onti na lang maliliquidate tayo. Oh, hindi liquidate, ma-ESL tayo. So, ang ganda nung naging ano natin, okay, entry natin. Kasi kala ko, pag pasok dito, tapos na yung trade, tsaka siya babagsak. Kasi nag-expand yung buong VWAP natin. Ang nagpalakas na lang ng trade natin is, there is a confirmation na ayaw nyo nang bumalik doon sa sub-zero ng, ano natin, nung, di ba, entry na tayo eh. Bumalik lang dun sa entry or 87 tsaka siya bumulwak ng malakas. So sa mga nakasabay, congratulations sa inyo. Okay, so sa mga hindi at nagdalawang isip at nag-counter trade, okay lang yan, as long as there is a system, okay, and you think that system works 80% of the time, there's nothing wrong with it. Okay, so our trade recently kanina, tinry ko siyang iswing. Hindi talaga ako magaling mag-swing. Ang ginawa ko is tinry ko siyang sakalin sa SL. Ang nangyari is na trigger muna yung long natin, tas na SL siya, tapos tsaka siya ngayon umaangat. Okay, so na SL muna dito. Okay, ito tayo na SL sa ilalim na itong wick na to. Sinundot lang siya, tsaka siya ngayon umaangat. Okay, so always with our system, we always try to trade the confirmation. So ngayon, try natin ulit i-forefront yung confirmation, but I'm looking at this confirmation, kaya ako ilalagay yung long natin dito. Okay, kung bumagsak man to, mag-short dahil lang sa higher time frame, which is itong 4-hour time frame natin. Sa 1 day, okay naman siya eh. Okay, sa 1 day tuloy. Sa 1 hour, okay naman siya. Okay, kasi nag-reset na siya eh. But that doesn't mean, okay, it will be a going up all the way. No, kaya medyo mababa yung TP natin, which is nasa loob lang tayo nung STDEV ng VWAP natin. Kasi expanded na siya eh. Hindi ko siya pwedeng pagkatiwalaan na, okay, true trade to, pwede to maging profitable or mabubuhusan ng liquidity to. So, nandun tayo sa within kumbaga yung ating STDEV. So, ang hinahanap natin na move is yung sakal yung liquidity. Kumbaga, katulad na ito, mula sa expansion, ang laki ng expansion, biglang nawala yung volume. Yun yung gusto ko. Okay, which is maganda siya sa swing traders, pero hindi para sa akin talaga to. Kasi ang pangit ng strategy ko dyan. So ito yung mga mabilisan, yung mga magagaling sa 15 minutes trade lang. Okay, di time frame, 15 minute yung open lang nung trade nila. Tapos pag hindi na trigger, close na kung hanggang saan man, or 5 minutes minsan, ganun lang kabilis. Okay, so ako, it took us like at least for how many hours mula dito? Sabihin natin, ito na trigger tayo dito.
Dito. Yan. So, December, anong oras nga yan? Ito. December 2 ng 5:45. Dito tayo na-trigger. Okay, tapos inabot tayo ng more than 4 hours hanggang sumunod. Kala ko nga kahapon yung pinaka-news natin. Okay, which is this one. Okay, so hinahanap ko tong news na to, guys. Okay, so ngayon pala siya. Kaya hindi tayo mabuhusan. So iniisip ko magbubuhos na siya ng maaga, which is it's already 6, pero ang tinitignan natin kasing time dito is New York. Okay, so ibig sabihin kung sa New York tayo dapat nakatingin, kailangan natin makita yung 9 to 11, okay, or 9 to 12, extend natin, okay, 9 to 12 na trade. Okay, so i-open natin yung trade natin hanggang 9 to 12. So kung gising pa kayo nun, goods, pero meron pa tayo hanggang 3 hours from now. So tingnan natin anong mangyayari. Okay. So, kung maganda gising ng US, di bubuhusan to. Mabubuhusan to pataas. Okay. Pero kung wala yung mga news, etc., edi it will be just sideways and probably magiging ganto-ganto lang siya. Okay. Baka mag-up down lang siya hanggang sa ma-break natin yung 96. Makapasok tayo ng 98. Okay. Probably since 618 to, sabihin natin pagpalagay natin kung totoong 618 to, baka hanggang 104. Okay, so but I don't think that this is 618, kaya babaguhin ko siya. So tingin ko ang ano natin dito is masyadong mataas to. Teka lang, talaga ba? Pwede naman. Pero masyadong mataas pa din. Hindi to. Ito talaga siya. Ito talaga yung trade na yan. Okay, so more on like 93 na stop tayo dito mula dito. So we need to break out papuntang 95 hanggang sa makapasok tayo sa 97. Okay, so tingnan natin kung ma-stop out tayo sa pagitan nito, magtagal tayo dyan. Pag naka-double bottom tayo dito lang, okay, tapos higher lows, yung nag-produce natin sa 1 hour, no? May mga significant wave tayo dyan. Edi, for sure, we may be able to break it to 106. Okay, pwede yun. Okay, kasi since we're double bottom confirmed na tayo, no? Na-hit na natin to. So, paano ba i-measure yung next potential top kung totoong double bottom? Maganda, hanapin niyo yung bearish order block, no? So, may bearish order block tayo dito. Okay. Meron din tayong order block dito, which is filled in na. Okay, which is hindi na natin to pwede sabing bearish order block pa yan. Maganda bullish order block na to. Okay, kasi pag bumalik dito sa support and resistance nito, ay nabago yung position. Pag sabihin natin, pagpalagay natin itong linya na to, baba natin ng konti. Pag to bumagsak dito sa 91, okay, nag-hold yung 91, nag-hold yung 90, malaki yung chances na umangat tayo. Kaya nakikita nyo, sakal na sakal yung TP ko. Hindi pa pwedeng higher pa sa 94. Kasi malabo yung volume natin na pumalo tayo doon. Okay. Ibig sabihin, pag pumalo tayo dyan, overheated ulit tayo. And mas malaki yung chances natin na we need to retrace here sa level ng 91,600 or 500 to be accurate. Okay. So, let's talk about our long term. Kasi marami pa rin naniniwala dito, guys, na there is a huge downside that can happen from here. Okay. And we'll try to analyze yung economic stance natin, or nasa na ba tayo sa economy. Okay, so I already showed you this, wala naman nagbago, no? So kung 98 hindi talaga makalabas tayo sa 98, no? Ang mangyari is babagsak tayo. So big shoutouts kay Virginia, big shoutouts kay ZenMind. Yan, big shoutouts sa inyo. Yan. Okay, so ito na yung sinasabi ko. Okay, we have multiple notes dito, no? So pinabasa ko na to sa inyo, binasa ko na rin to sa inyo. Okay,
This is just a kumbaga the speculative charting na nagbe-base sa market maker psychology. Okay, so we are seeing that there's more losers right now than winners, and it has been since March, no? We never had winners on this run unless you're on Bitcoin. So, but if you're still in Bitcoin, you never sold at 121 when I said it is already the top, malaki yung chances na you are nearly break even. So ako, nakabili ako 81,900 during the dip. Okay, I cannot say that we are super profitable there as our DCA or yung total DCA natin sa Meraki Bag is 83. Okay, we're still in a profit for Bitcoin, okay, but not on overall alts, as alts are very bloody right now still. Okay, it may seem like it's trying to recover, but it's far from recovery. Okay, so ito na yung sasabihin ko sa inyo. I'm starting to think that we might be in an ongoing super slow market. Okay, so it means there will be more capitulation that will be happening in 2026 rather than life-changing pumps in the market, no? So medyo nagbabago ako ng stance ngayon. Why? It's because if we try to analyze the market, wala akong makitang rason para talaga i-push yung market natin pataas, kundi isuportahan natin yung mga pumps talaga sa market, no? So ibig sabihin, suportahan natin yung ano ba yung gusto ng institution. So ibig sabihin, kung gusto nila Bitcoin kasi they want to protect their company, they want to protect their currency right now, kasi edi ba't tayo lalaban sa mga ganitong companies or sa mga ganitong institutions or sa mga ganitong malalaking tao na may unlimited life versus sa atin na pag liquidated tayo, magtatrabaho na naman tayo, McDonald's na naman, di ba? So yun yung sinasabi ko. Hindi dahil bakit ka nag-change ng tone? Are you na nagpa-pump na tayo ngayon, bakit ka bigla nag-change ng tone? Pero bumili ka ng 81,900, bakit bullish ka nung nagda-drop tayo, tapos baliktad naman kung kailan nagpa-pump na tayo 93 is bumabagsak tayo. So kung magsistay ka sa market, magsistay ka dito sa live natin, bibigay ko to ng libre, which is yung December 2025 market analysis natin, in order for you to really understand why I am so bearish and bullish at the same time. So long term bullish ako, oo. Pero the question is, how long is that long term, no? So I see that there might be an super extended bullishness kung 2026 pa lang mag-crash tayo. Sabihin natin kunyari lang. But I really don't see the market to go down below 60k. I don't see the market to go below 66k. As this is 369 number, more on esoteric and astrological, no? I don't see that the matrix, sabihin natin, yung matrix ng buong mundo will be so eager to capitulate one thing that they have supported for so long in order to just like break it again. Okay, unless this is not the narrative anymore, that Bitcoin is not the thing anymore. Okay, which is not like really capitulating kung sabihin natin below 60, 50, hindi pa naman yung sobrang talaga, no, na masasabi ko na alam mo yung end of Bitcoin. And I really don't think Bitcoin will be ending just because of that. Okay, so if you like, tagtarin nyo yung chat natin, bibigay ko to ng libre sa inyo at the end of this live, which I will not be giving this link sa replay. Okay, they will never see this link on the replay. Okay, so yeah, ito yung contents niya. Okay, mahaba-haba ito ng konti. So, but it will be parang hinimay ko pero pinaikli ko din. So, ginawa ko is minake sure ko na pag binasa nyo siya, hindi siya yung parang pang matalino lang na maboboard kayo tapos pupunta kayo sa Google tapos wala na, nalimutan nyo na may binabasa kayong document kasi may iba na kayong binabasa. Napunta na kayo sa doom scrolling.
'Di ba? So, yun yung binabantayan natin. Pero anyways, let's go back with this one. Okay, so right now, kung sakaling masakal tayo sa or bigla tayong higupin ng ng mga nasa derivatives, kasi yun yung problema natin ngayon eh. Nasa derivatives narrative tayo. And yung power play ng derivatives natin yun, this is going to be something that we really have to watch out for because they have more power eh, pag nasa derivatives. Okay, so sa index natin, ang laki nung nawala sa sellers. Okay, tapos biglang nag-flip sila into neutral to longs. Okay, so ang dami din na liquidate na pero walang news na ganun. Nagtataka ako, bakit tayo nila i-news pag mga liquidation sa shorts and hindi masyado popular yung news ng liquidations ng shorts. So, it means we are really trying to push the narrative of the market is going to crash, market is going to be like this, etc., etc. And also how important it is para sa mga tulad nating mga nasa retail na makakarinig ng mga whales na naliliquidate, di ba? Pero ngayon, we don't have that kind of thing pag nagre-retrace tayo pataas. So, the question here is, nagpump ba tayo dahil sa Fed or nagpump ba tayo dahil sa we're just trying to be so hopeful or hopium, sabihin natin? And or are we in a situation where baka kumbaga paano ba sabihin to? Ang hirap kasi hanapin yung word na yun eh. Parang ginagaslight lang tayo na okay, angat tayo tapos alam mo at a certain level na in-expect mo which is 98k sabihin natin kasi nandun yung moving average biglang umangat ng konti tapos ikaw sobrang invested ka na ulit sabihin natin ito na pagbibigyan ka ng konti tapos dito tayo maharang sa totoong resistance which is pag napasok natin tong level na to baka tsaka tayo bumagsak ng malala for the last time then tsaka tayo aangat or sabihin natin masupport tayo sa 90k tsaka tayo aangat. But I hope it's not gonna be fast is because from this level, it's gonna be super overheating already. No? Iyan yung isa lang sa mga pinagkaalala ko. Okay, so walang gusto ng document, walang nagtatype, walang masyadong type niyo number 3. Dali na. Tagtarin niyo yung chat, guys. Para malaman ko nandiyan kayo. Yan. So, eto na. Yan, big shoutouts kay Enting. Yan. Salamat. Okay, so, di ba, ito yung natin, chart natin nung kamakailan. Okay, mas inano ko na lang siya. Pinalinaw ko na lang siya dito. Tingnan nyo. Trend line, basag yung trend line. So, what are the chances na we are just retracing, just babagsak? Or, sabihin natin, retrace, tapos hold, tapos tsaka tayo magpapump. Okay, pwede din mangyari siya eh. Okay, which is parang post-COVID. Kumbaga, COVID announcement bag, tapos bigla tayo umangat. Okay, so hindi to siya something na hopium. It's because sabay din siya dun sa printing. Okay, so ito rin yung tatanong natin guys. Babalikan natin tong mga pictures na to, pero titigan nyo muna siya ngayon. Okay, titigan nyo lang siya maigi. Okay, and yan, titigan nyo lang siya maigi. So this is 2025 picture. Then this is 2026. Okay. Tingnan yung maigi ha. Okay. So ito na. Dito tayo. Tignan nyo to. So, bull market peak indicator sell at the top, sabi. Ano ibig sabihin na? Okay, so wala nag-sell at the top. Okay, so ibig sabihin, sa lahat ng indicator na binabantayan ng whales at ng mga analysts, we don't have that opportunity. Not even like 50% yung average progress natin. Ibig sabihin, yung total ng lahat ng to na nagsasabi na okay,
overheating na tayo. Wala tayo sa 50% nun. Kahit nga sa fuel multiple, which is in-explain ko na rin to sa inyo guys. Gera na ba, Sir Awesome? Saan may gera? Taiwan? Wala pa naman siguro. Wag naman sana. Okay. So, nandito tayo sa fuel multiple. Tingnan natin. Wala, diba? Wala. Hindi tayo umangat. Last time, sa 2021, bumulwak agad to. While we were entering the March 2021, bumulwak agad siya. Okay? Tapos dito, Bitcoin Rainbow Chart. Okay? So, ganun din. Okay? Isa lang yun sa mga binabantayan natin. Pero may isa pa dito 3-month, nasa na yan? Ito, Bitcoin MVRVZ ratio. Okay, so 54%, pero tingnan natin kung papa-view sa atin. Yan. Resetting na siya. Okay, so yung green is MVRVZ natin. Okay. So whenever we dip there, nagpa-pump siya. So same thing here, no? Whenever we dip there, nagpa-pump siya. Diba? So, yun yung tinitingnan ko ngayon, guys. Medyo nalilito ako sa on-chain. Hindi pa rin na magbabago yung tingin ko Tingin ko magpapump pa rin tayo. Okay? So, kung on-chain, kung on-chain data lang, mga indicators, mga cycle models, diba? Lahat ng market sentiment analysis, okay, yun yung sinasabi. Okay? Which is, yun yung mga mahihirap basahin. Okay, not even me can memorize them. Na, okay, ganito yung function niya, ganito yung way niya, ganito yung, niya. Kumbaga, ang hirap magbitaw ngayon kasi ang dami nga nangyayari sa macro Okay, so, will be more like, nasa point tayo ng, titingin tayo sa mga signs in the stars. Kumbaga parang ganun yung dating dito. Kasi wala na siya sa chart Wala na rin siya sa kumbaga wala na rin siya sa sentiment. Halo-halo na tayo na sentiment. Kumbaga na-rumble nila tayo, which is they are successful on doing that. Pero okay, nakabili tayo dito sa level. Ito na yung sasabihin ko sa inyo guys nakabili tayo sa level na to. Nakalong tayo. Okay, goods. Then what? Diba? Ako, I'm still like trying to really get up here para masabi ko talaga na, okay, we're done. We're done and we're just gonna close it. Pero tingnan nyo, the reason why I'm doing that is because of this. Which is repetitive lang naman, diba? Gusto nyo ng diba? Chart patterns, etc. O sige, papakita ko sa inyo. Diba, dito kayo nakatingin and you were saying na hindi, lang yan, nagbabounce lang yan ng ganyan, magdadavalya lang yan, tapos papasok yun dun sa moving average na to, tsaka yan babagsak. Diba, hindi nyo ba naalala no FTX, dito nangyari yun? Diba? Supposedly na naggagawa tayo ng giant bull candle, bull flag dito. Diba, yun yung sentiment dyan Okay, tapos dito, there is a chance na mag-reset kung napatagal pa ng konti yung sideways natin dito. Magre-reset lahat ng mga on-chain data, indicators natin and sentimental analysis na mga tinitignan, which is yung fear greed, ilan yung mga natalo, ilan yung mga nanalo, ilan yung na-liquidate, etc. Malaki yung natin na paangat na dapat din to. Tapos tsaka tayo magsa-sideways na ganyan. Pero hindi, di ba? Ang nangyari is pumasok yung news na sunod-sunod, which is to capitulate also the banking after here. Then another last influx kay China banks, di ba? Na insolvent sila dito. Isa sa mga China banks sa China mismo. May province doon na hindi nila inallow mag-withdraw yung mga tao, pero there were like usap-usapan na from kumbaga leak sa news nila na insolvent na yung bangko. So nagpanic yung ibang tao.
ginawa nila, nag-try sila mag-withdraw, hindi sila pinayagan. So, to cover that up, okay, they went on like being bullish on the alternative ways to look for other way na, okay, parang eto, alternative sa bank, pwede natin to gamitin. Parang gano'n. So, hindi siya yung parang sasabihin nila na, hindi, sure ako, mag-Bitcoin na tayo. Hindi gano'n. Ang sinabi nila, we're just gonna look into it. We'll just try to experiment it. Diba? Dito yan sa era na to na yan. Because of the previous issue ng mga banks. Dito yan lahat. Ito yan. Okay. So, ngayon, dito, hindi ko maintindihan kung sabi natin, sige, mag-sideways dapat tayo dito. Okay. Pero sobrang haba nun. Pero tas slowly dumping. Tas baka may flash crash. Tsaka dito tayo papasok. Okay. Tas hindi na magiging malakas yung naging pump natin dito. Okay, ganun pa rin. Parang slowly grinding up lang tayo. Okay, which is parang S&P yung dating. Pero hindi ganun yung nangyari. Diba? Iyon yung problema sa Bitcoin. Okay, yung price natin is driven by emotion. Okay, and dito din, yung nangyari dito, puro news, no? Driven by emotion, fear in the market. Pero, dito sa document ko, ipapakita ko sa inyo kung paano naging surgical. Kaya medyo pigil ako magsalita dito kasi mawawalan ng value yung gusto ko sabihin patungkol dito sa document na to. Okay? So, ngayon, puro pang teaser lang yung sinasabi ko sa inyo so that you'll be able to really read and see what's really going on. So, ito na yung sinasabi ng isang follower natin na naka-follow pa rin ngayon pero bumabalik lang dito pag mali tayo. So, sabi niya, ang dami mong indicator, hindi mo pa rin alam kung saan nag-bear market. Actually, alam namin kung saan nag-bear market at kinol natin yun. Dito yun. Diba? 21K. Which is just looking at this model. Okay? Hindi pa rin naman ito nag-fail. Ito na lang iniintay natin. Pag to nag-print ng green or ng H-bull or ng bull, sure to na bubulwak ulit to. Tapos ang kalaban na lang natin dito is itong level na to. Which is to confirm if it is really going to break the moving average. Which is medyo taliwas to doon sa prediction nating 98K. Why? Is because pag umangat siya dito sa 7 or 10 or sabi natin 11, dito ng liquidity, hindi nyo lang kita. Nandito siya sa gilid eh. Pag umangat siya, what happens is it's going to reach at least 104K. Okay, doon lang ako medyo parang hindi ko maintindihan ano ba talagang gustong gawin na itong market na to. Okay. So, doon ko napag-isip-isip na probably, okay, we are going to manipulate the market into a lot of this. Ganyan. Pero, pataas yung lows natin. Okay. Parang ganyan yung nakikita ko dito. Na magtatagal tayo dito for the whole 2026. Baka laging parang meron tease lang na, hindi, babagsak na. Ito na, babagsak na. Hanggang sa hindi natin nakikita na ang tagal na natin nandito. Okay. Pwede yan mangyari, guys. Okay, kasi nangyayari siya sa S&P, nangyayari siya sa gold dati nung we were trying to really integrate it to the system na maging backup siya ng mga na hanggang sa nagkaroon ng gera, 'di ba? Nasira yung momentum. Ibig sabihin nag-crackdown siya pero biglang umangat siya ng sobra. Okay? So, ngayon ito na yung sinasabi ko na baka mag-sideways muna tayo hanggang sa biglang boom, tapos bigla tayong aangat. Okay? Dito ko na yung sinasabi na tingin ko 2027, 2028 hanggang 27 or 28. Okay? Since hindi pa naman siguro talaga integrated yung buong Bitcoin, no? Yung buong Bitcoin sa government, yung buong Bitcoin sa traditional finance. Doon ko masasabi na baka tayo muna yung mag-crash. Tayo yung mga mag-sideways muna ng todo or ma-experience talaga ng capitulation. Pwedeng ganon. Tapos yung commodities, S&P, yun muna yung mga magpapump by 2026. Tapos,
pag bumalik tayo dito sa banner, papakita ko sa inyo. Okay, dito sa banner, search tayo para makita natin ang todo. Ito. Sa banner, tsaka natin, sabihin natin, diba, ganito yung explanation ko dyan, guys. Tignan nyo maigi, ha. So, 2016, diba? Ito ang titignan nyo muna. 2016. Dito tayo, paatras tayo, papakita ko sa inyo. 2016, sabi nila na this is the best time for us to really get out. Okay, pero the question is, what are those, diba, stocks, and values. Wala naman sinabing crypto, etc. Wala naman kasi crypto during 18 something, no? Walang 1875, no? Wala namang ganun eh. Walang crypto ng 1875. So, ito yung sinasabi natin, yung mga new assets, di ba? So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na 2016, that was for honores sa mata nung creator nito, which is si Samuel Benner. Okay. Now, ito yung sasabihin ko sa inyo. Again, kung 2016, tapos ano nangyari sa Bitcoin noong 2017? Yun yung mga magandang tanong din eh. Diba? Noong 2017, ito tayo. Umangat tayo hanggang December ng 2017. Okay. Tapos ang malupit nito, chinart ko to ng malupit din. Nasaan na may S&P natin? Yan. Chinart ko to ng malupit. Okay, para makita natin. Okay. 1 month. Okay. Makikita natin dito yung mga markings. Minark ko siya ng minark. Okay. Ibig sabihin, pag may X, ibig sabihin, hindi natupad yung sinasabi sa banner. Okay. Ilang excess lang yung nangyari. Or 2 beses lang siya, hindi nangyari. Yung sinasabi niya sa banner. Okay, na dapat magka-crash pero hindi nag-crash. Tumuloy pa siya. Okay, so yung may mga red flag is yun yung sinasabi niya na, oh, this is the top. This is the top already. Sa banner, sinasabi niya. Okay. So, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Hindi siya nag-crash dito pero na-extend siya ng konti, umangat siya. Tapos nag-crash sa COVID-19. So, same thing sa 2008. Okay, ay doon sa 2000s, which is .com. Ganun din dito sa 2008. Okay? Bumagsak siya. So, if we go back doon sa banner, okay, yun yung sasabihin ko sa inyo. 2 beses lang siya nagkamali. So, kung 2017 sa Bitcoin, bullish talaga tayo. So, paano kung 2026, kakabit natin dito sa makikita nyo yung sign na, sige, dito muna tayo ha. Bakit nakikita ko totoo to? Okay, so, ano to? Okay, ano to? Vaccine to, di ba? Ayan. Okay, ito, ano to? Stock prices. O, ito, ano to? Di ba? Ukraine. Di ba? Sumuko na siya sa power. So, siya na yung umupo, etc. Tapos, isa sa mga spokesperson, meron siya yung black eye, tapos yung mata niya color red. So, going down, yen. Oh, boom. Totoo nga, nangyari siya. Okay. So, nakikita nyo. Tapos ito, ano to? Pwede natin sabihin, skyscraper to. Okay. Okay. So, ito, tingnan nyo to. This is Hong Kong. Okay. This is Hong Kong. Di ba nasunog yung Hong Kong recently? Sinunog yung China. Tapos ito, katabi niya. So, ito, algorithm. Hindi ko alam to. Ano to? Bakit algo? So, tingnan natin ano to. Okay. Stock market crash, ito going down, etc. Ito hindi ko kilala to. Ito EV cars, okay, electric vehicles. Ito nuclear power transition, tingin ko. Okay. Si Putin to. Ito dollar. Hindi ko alam ano. Nakikita nyo? So, this is produced like 2025. Diba? Economic cover to ng 2025. Okay. Before 2025. So, ito na. Meron din tayo sa 2026 ito, which is to. Okay. So, nakita nyo to Amazon.
sinasabi nila na robots na daw which is totoo, nangyayari na siya actually, hindi pa nangyayari na siya, just to cover up for the losses ng labor, no, instead of forcing their labors to like stay more, etc. So Xi Jinping nandito si Donald Trump, nakita niya yung war, ito yung pill, ewan ko kung ano, fentanyl ba yan, no, fentanyl to mga to, ayan, may fent dito eh. So drug wars, pwedeng ganyan. Ito, tingnan nyo to. Integrated gaming console, new console is about to release to be integrated sa brain. Hindi ko alam kung ano yun, diba? Kasi di na sapat yung VR, AR. So, integration na talaga. So, tingnan natin. Ito, tingnan nyo to, tariff wars. Okay. Diba? Tapos, ito yung sa Amazon Blue Feather, or Blue Feather ba yun? Yung tawag nila doon. So, but I don't think this is the Amazon Blue Feather na mukhang ari ng lalaki. I think this is a nuclear bomb to penetrate the firmament. Yun yung sinasabi nila dito. Tingin ko kasi ito din. So, hindi ko alam ibig sabihin na to. So, probably 250 years of slavery sa US with Israel, which is tinry ko check kanina, mukhang 250 nga, na nagsimula tayo mapasa ilalim sa power ng Israel from itong US, na tayo. Tapos tingnan to, robot, etc. So, ewan ko nagigets nyo tinatry ko kasi i-assess nakikita, kung titignan nyo maigi guys, okay, kung titignan nyo maigi, this is how they will put it in plain sight. Okay. So, dito ako napapaisip. Parang, hindi ko alam. Dito ako napapaisip kung, dito kasi ako nababaliw Ito. So, ginawan ko rin yan ng speculation dito na ang unang magta-transition tingin ko is yen, since they're done they are done. So tingin ko sila ang unang magta-transition as an experimental, hindi si US, to crypto. Okay, naniniwala ka na Earth is flat? Parang ibang topic na yun. Teka lang, huwag tayo umikot sa Earth is flat. Huwag tayo doon, mahabang kwento yan. Dito lang tayo sa crypto pati economic topics. Okay. So ito, India, nakita nyo to, India. Okay. So guys, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Nabanggit mo kasi firmament So ito na yung sasabihin ko sa inyo guys. My bad. So tingnan nyo to yung stock dito. Ewan ko ano tong stock price na to, or ano ba to, economic price, hindi ko alam. Okay. So probably nakikita nyo fiat. Nakikita nyo to. I think it's the end of fiat era. Yan yung nakikita ko. The start of the end of fiat. Tingnan nyo to. Basag na yung dollar. Kita nyo. Ayan, we're not gonna print anymore. X. Pag dinidiscern nyo, try nyo lang. Discernment. Try nyo lang. Okay. That's how I see it. And pag tinitingnan ko siya, ito na, tingnan nyo. Hindi na tayo magkakaroon ng physical war. Ang wars natin is more on like robotic war, drone wars. Ayan, nakikita nyo naman ito, diba? So, satellite natin. Tingnan nyo lang maigi. Tingnan nyo to, laser. Nababaliw ako pag titignan ko to So hindi naman sa nagiging conspiracies. Okay, pero it's good to see kasi ito na-predict nila diba? Na okay, worldwide na, adapted na, dati ayaw nila back in 2010 kasi diesel power, diba? Gas, diba? Oil dominance. Mukhang nakahanap na ng backup si US dollar ng iba pa. Diba?
So, ito si Putin din to. Diba? Yung mga, ito, na lahat to nangyari to eh. After release, tas nangyari siya. Diba? Hindi ko alam kung si Elon Musk to. Mukhang si Elon Musk. Mata ni Elon Musk to. Tingnan nyo maigi. Yan natin. Ako kung mali ako. Yan natin. Wait lang. Parang hindi. Parang hindi pala. Anyways. So, yeah. I don't know. Okay. Pero, I did a lot of dissect dito sa document na to. So, sana mabasa nyo. Okay. So, wala akong masyadong ibibigay sa inyo ngayon. Kundi, mas maganda wag kayo mag-trade. Wag mo na kayo kumilos. Kasi nasa decision factor din tayo. Nasa deciding factor tayo. Okay? So, hindi siya something na we have to be really so obsessed into. Okay, tingnan nyo nga to, hindi na trigger. Okay, so deciding factor, boom. Decision making. Hindi natin alam kung saan niya babagsak. Pero naka-edge tayo. Kung saan man siya pumasok, edi win pa rin. Kung babagsak siya, edi win pa rin. $100. Diba? Ito, 150. Kasi nandun yung natin, liquidity side natin. Yeah. Pero totoo to yung sinabi nito ni Marisa. Sabi niya, don't worry sir, di lang ikaw nagkakamali sa chart. Di ba ako nag-worry na mali yung chart ko? Ang pinag-aalala ko is yung pera ko eh. Wala akong paki kung mali ako o tama ako. Ang importante sa akin, intact ba yung pera ko? At meron ba ako yung tinatawag na may understanding pa ba ako kung saan papunta yung pera? Yun yung ayaw kong mawawala sa akin eh. Okay, kung hindi nyo nagigets yan guys, there is so much thing you need to really understand in this world. At minsan, how I see things already, it's more of like Matrix talaga. We are just being projected to be in this situation. Okay? Now we're just playing something here or a role here, which is really, how do you say this? Which is really weird for me. Kaya wala akong may sa inyo na important news ngayon. Kung gusto nyo ng fundamental, marami akong news ipibigay sa inyo. Kaya ko yan. Pero yung talagang determining factor ng magiging market natin, ang hirap na, nahihirapan na ako. Hindi katulad 2021, ang lakas ko mag-predict ganito, etc. Hindi ko sinasabing humihina ako. Bawas yung understanding na natin na nakukuha ko ngayon. Kasi hindi na nandito sa market na to, yung play natin lumaki siya. Nasa fundamental aspect, pero yung funda play natin nakatingin sa macro, nasa economics, minsan simpleng economic ISM service, PMI. Hindi ko nga alam yung pinakatodong tinitignan nito eh. Diba? So, kung charting, the question is, nasusupalpal tayo palagi sa charting. Tinry na natin yan guys. Okay? Wala doon yung play natin eh. Sige, pwede natin tingnan to. Sige, may papakita ko sa inyo. Sa 2 weeks natin, okay, bumagsak na tayo doon sa 80 level. Okay, sa 80 level, bumagsak na tayo. So, ibig sabihin, 2 lines natin bagsak na siya. Okay. So, punta tayo sa ibang chart na mas malinaw to. Okay, dito, sa Binance tayo ha. Pakita ko sa inyo, 2 weeks. Okay. Nakita nyo na parang magre-reset na siya, etc. Okay. So, whenever like we try to reset there, okay, pero I see that this is still bear market. Okay, we are in a full-blown concealed bear market. Okay, so it means ang move natin pag nandito tayo, okay, what can happen is pwede siya magtagal pa dyan hanggang January, tsaka to aangat. Okay, but what we want is these 2 lines to go out
of this 20 level. Or to be safe, kung talagang lenient kayo, sobrang lenient nyo sa pera nyo, ingat na ingat kayo, di sa 30. Pag yan lumagpas dyan, sign of bull run na to in 2 weeks time frame, okay, which is hindi pa siya nag-fail. Pero ito, may papakita din ako sa inyo mas malupit. Okay, 2 months. Ito baka hindi na kayanin natin ang bulbunan natin to, kasi ako hirap na hirap din ako tumingin dito, ayoko to tignan. Okay, so sa 2 months, okay, nakikita natin na meron tayong level 80, meron tayong level na 20. Okay, so but 80-20 is just the most lenient or aggressive, or hindi lenient, most aggressive levels na tinitingnan ko. Pag pinasok siya ng dalawang lines is bear market confirmed. Wala pa tayo doon. Okay, so kung totoong nakikinig ka dito sa sinasabi mo nung back in 2021 dito, wala tayo doon. Ito yun, ito yun. Yung sinasabi mo nagagawa ng head and shoulder, yan, inaasam mo na naman yung pattern. Okay, by calculation, mathematics, di ba? Okay, scientific din to. Okay, sabihin natin. Okay, kasi combination to na sabihin natin ng lahat ng numbers and everything. Okay, there's science behind this. Yun na sasabihin natin. Okay, because I don't know how to calculate stochastic. Okay, but what we know is the moment that it reaches below it, okay, it doesn't give chance for you to get out. Okay, na pag bumasok na siya dyan, maniwala ka na lang just to be safe. Kasi dito, pumasok siya pababa, okay, pumasok siya pabagsak dito, nag-crash din siya, pero bigla siya nag-try mag-angat, tsaka siya bumagsak ng todo, which is to fake out. Okay, kasi nagkaroon ng discovery sa Bitcoin. Ano yung nangyari dito? Ito yung adoption ni Mt. Gox, guys. Okay, tinry niya mag-file ng ETF for Bitcoin, pero hindi na isa pasa. Okay, so dito naman, what are the chances it can happen to? Low chances. Why? It's because how many bull runs did we see that? Okay, 1, 2. Diba? Yan. Nakita nyo? 2 na. Okay, so ano yung chance na pangatlong beses hindi ka makinig? So pag pumasok yan 2 linya na yan, okay, which is December 31 ba? December 31 ba yan? December 31. Okay, magpo-produce na yung next candle nito. Ang clue ko dyan is pag nakita natin na yung 2 linya na to nakailalim na dito, I will start selling already. Yun yung gagawin ko. Tapos iiwan ko na lang dito Bitcoin. Okay, I will just keep on holding my Bitcoin. Tapos full reset ako ng Meraki bags din. Kakalimutan ko na yung mga, kahit sobrang alpha niya, sobrang ganda nung fundamental na to, sobrang ganda nitong ano na to, blue chip talaga to, kakalimutan ko na yan muna. Kasi dito pag ginawa mo, nag-assume ka na, hindi. Dito din naman, hindi rin naman talaga bull run to eh. Ilan lang yung mga assets na nag-bull run dito, diba? Hindi siya talaga yung masasabi mo na profitable. Unlike here, itong buong 3 tong candle na to, 2, 4, 6 months of bull run. Uy, ano yan? 6 months of bull run, diba? Kasi in 2 months binawi siya. So yun sinasabi ko. So December 31 UTC time, wag kang magpaputok. Sasabihin ko, okay, walang kabastusan guys. Ibig sabihin ko, huwag kayo lalabas, huwag kayo magpaputok, huwag kayo magsaya. Bantayan nyo muna yung chart. Pag ang produce niyan pailalim, sure ako, guys, malaki yung chances natin na sasabayan to ng institutions. Okay? Kasi by calculation, no, confirm yan. Confirmed na it will bear for next 2 months. Actually, 2 months and a half. Ito, katulad na ito. So, sa ngayon, 92 siya, no? Pero, okay, ang clue natin, pag nag-stay over siya sa 90 level, sabi natin 90, bullish talaga na ito kasi 95 eh. Or hindi pala, 96 because of this. 96, kailangan natin makawala sa 96. Papasok ng 108.
Pag nagawa natin yon, wala nang head and shoulder. Okay, o kaya maganda is sideways tayo ng mabagal hanggang July 2026. Kasing 1, 2, 3, 4, 5 candles na malupit sa 2 months. Or 1, 2, 3 lang pala. 3 candles na malulupit. 5 months or 6 months of sideways na nasa loob tayo ng range ng 85 and 99K. Pag yan ang nangyari, tapos higher low, ibig sabihin nun, 3 candle soldiers tayo or 3 soldier candles tayo. Which is, yun yung tinatawag na bullish, super bullish candle pattern. Okay, which baka matupad to. Itong ano natin, sa prediction natin dito. Wait lang guys Ito. Okay. Hindi matutupad to. Baga, so, diba, 1, 2, tapos tsaka tayo aangat ng todo. Hanggang April. Diba? Pero hindi ko siya asahan kasi nga pattern to eh. Mahirap to eh. This is more on emotions and this is more on psychology. Sentimental driven to. So yun yung pinaka mga talagang nahihirapan akong i-balance. Okay. Pero to, mabasag lang to, sure to. Papasok na to dito sa 160K. Yan ang next stop natin. Okay. Tapos sasabihin nila na tapos na ulit yung market. Okay, pero babagsak siya ng konti, which is wild yung pagkakabagsak niya. Pwedeng 126. Sige, sagad natin. Pwede natin sabihin ganyan. Diba? Pero bigla tong aangat. Which is overheat. Baka nga hindi ko sure kung hanggang 128 ito kasi depende sa liquidity guys. Paano kung for the first time in history poured in talaga yung hanggang 400K, which is yung sinabi ng Fibonacci natin eh. Nakikinig lang naman tayo sa Fibonacci eh. Diba? Paano kung 444? Diba? Or 453? Pwedeng ganun. Diba? Pwedeng ganun eh. Nandito yung liquidity natin na hinahabol natin. Pag in-inject tayo ng pera, pumasok lahat ng pera. Sabi natin, wala nang mag-fiat. Paano yun? Hindi ko alam kung hanggang kailan yan. Pwedeng 2030. Hindi ko alam. For now, ang nakikita ko is nasa critical point tayo. Kaya ayoko masyado magsalita hindi, ito. Sure na bottom. Pwede na kayo sumakay ngayon. Hindi. Bottom nga. Yung bili ko. Kayo, paano yun? Yung sa inyo. Kaya natatakot ako magsalita, guys. Ayoko magsalita tapos ngayon kayo sumakay, diba? Tapos ngayon biglang magganito. Diba? Kasi nangyari na sa akin yun dito, guys. Nagsalita ako bottom dito. Umangat siya. Tapos biglang napasakan tayo ng August selling ng Germany. Spot sell talaga sila. In full 1 week or 9 days, wasak talaga siya. Diba? Yung asawa ko lang bumili dito. Grabe to. Hindi ko to nasalo. Dito tayo, sumalo. Well, pero, alam niyo nakakatawa, wala nang nakinig sa akin dito. Wala nang nagmatapang sa akin dito. Kahit kayo yung mga nasa live, hindi kayo naniniwala nun. Panoorin niyo yung live natin dito. Tapos nung sinabi ko din na yung October, hindi yan magpapump, sabi ko. Na hindi pa yan dediretso. Magre-retrace muna. Tsaka taangat. Or baka mag-zigzag muna tayo dito. Tsaka angat. Hindi, sinasabi niya, hindi, October pump, etc. Yun, last retrace tuloy ng mga alts yun. Yung iba sa inyo natakot kasi last na yun. Kasi lower low siya, another lower low. Kinonfirm nyo agad yung lower low. Pero hindi nyo nakita na higher low. Ito, low, manipulation low to retrace the previous manipulation, which is yung nangyari sa market, diba? Higher low dapat to. And higher low. Ito, higher low. So meron tayong 4 na consecutive higher lows.
'Di ba? Yun yung pag binabalikan ko yung market. Kaya ayoko magsalita dito kasi nasa critical point tayo ng market. Hindi lang dyan, kahit dito, sabihin natin ito yan ngayon. Bumagsak siya ngayon. 'Di ba? Any given moment pwede itong tumulo. Okay? Isang bad news lang, malupit. Hihigupin niya itong fair value gap na to sa 22. 'Di ba? Kung dito. Kaya yun yung hinahagod ko nung last time na yun, nung nandito tayo. Kaya pinasakay ko kayo, 33K. Kasi confirmed na dito, 33K. Tapos dito lang nangyari altcoin season. Hanggang sa nag-ETF, di ba? Nagagets nyo? Kaya confirmation lang tayo. Ayaw ko magbigay sa inyo ng over commitment. Kaya nga sabi ko sa inyo, maganda may Meraki. Kasi doon malaya ako magsalita eh. Doon ako malaya na nakakapagbigay ng mga sobrang lala na panguhula. Alam mo yun? Kahit yung mga ganito. Nabibigay ka siya ng malaya doon nang walang criticism. Di ba sa takot ako sa criticism? Takot ako na i-invest nyo yung buong ano nyo sa akin imbes na invest nyo doon sa talent na ibinigay sa inyo ng Diyos na kaya nyo rin gawin to guys. Kaya nyo mag-chart ng sarili nyo. Kaya nyo tumingin ng on-chain data. Marunong kayo magbasa ng sarili nyo, 'di ba? Meron kayong sariling bias, 'di ba? You will be able to have this full conviction, which is yun yung nangyari sa atin. That's why we made